Hi there! I'm HR Leah G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano kumuha ng GCash Visa Card. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin, kung magkano ang bayad, at kung saan natin magagamit ang GCash Visa Card. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba itong GCash Visa Card. Ang GCash Card ay prepaid debit card na kung saan ito ay nakalink sa ating GCash account or GCash wallet. Dito nakastore yung ating funds na mayroong added convenience at security features. Ang maaari lang pong makakuha ng GCash Card ay yung mga fully verified ang GCash account. Para sa mga hindi pa fully verified ang GCash account, mayroon po akong video na ginawa kung paano ito gagawin. Makikita nyo po yung link sa end screen ng video na ito. Ang cost po ng GCash card ay 185 pesos at 65 pesos naman para sa delivery fee nito. Bali, ang total na babayaran natin sa pagkuha ng card ay 250 pesos. With GCash Card, maaari po nating i-manage yung ating funds sa GCash app once na na-link na natin yung ating card sa ating GCash wallet balance. Please take note na hindi po pwedeng malink sa card ang amount ng ating G-Credit at G-Gives. Once na nakalink na yung ating card sa ating GCash wallet, maaari na natin itong gamiting pambayad sa mahigit 35.9 million merchants sa mahigit na 200 countries at 150 currencies. Ibig sabihin po, pwede natin gamitin ito sa local and international merchants ng GCash. Hindi na tayo mahihirapan sa pagbabayad gamit ang GCash kasi no need na magbayad gamit ang QR code once na may card na tayo, lalo na sa mga area na mahina ang signal. Isa pa sa magandang features ng pagkakaroon ng GCash card ay maaari na tayong mag-withdraw from any affiliated banknote ATMs nationwide at card ATMs worldwide. No need na mag-cash out sa mga GCash Pera Padala outlet or sa mga sari-sari store kasi malaki din ang charge lalo na pag malaki yung amount na ika-cash out natin. Kaya yung mga sumasahod through GCash, mas maganda po na mag-avail ng GCash card. Isang GCash card lang po ang pwedeng i-avail per account. May name din po na nakaprint sa ating GCash card at ito ay base sa information na binigay natin during verification. Ito po yung itsura ng GCash Visa card. Sa front view ng card, may nakalagay na NFC or Wave logo. Ibig sabihin po niyan, pwede po itong itap na lang sa point of sale or POS terminal or card machine. Mayroon din po itong chip na nagpo-provide ng additional security pag mayroon tayong transaction sa store, terminals, or ATM. Sa tabi ng Visa logo, nakalagay naman po yung ating pangalan. Sa back view ng card, nakalagay naman po ang card number, expiry date, virtual account number, at card verification value 2 or CVV2. Ito po yung 3-digit code na hinihingi pag magpa-purchase tayo ng transaction through online. Reminder lang po na bago mag-order ng card, most especially sa mga rural areas, dapat po i-check nyo muna kung ang address nyo ay within the available serviceable areas para ma-ensure na madi-deliver yung inyong card.
So now let's proceed sa step-by-step guide kung paano mag-order ng GCash Visa Card. First, mag-login lang tayo sa ating GCash account. Pag nasa GCash account dashboard na tayo, tap lang natin yung cards icon. Then, sa GCash card page, tap lang natin yung order a card. At itap ang send me a card. Sa iba pa po nito, mapapansin ninyo na nakalagay yung buy in store coming soon. For the meantime, hindi pa po tayo makakabili ng GCash card sa in-store. Pwede lang tayo makapag-avail nito through GCash app. After matap yung send me a card, need naman nating i-fill out yung GCash card order form. First, need nating i-check yung card information. I-check lang natin kung tama yung GCash registered name. Naka-indicate din dito yung amount ng GCash card, which is 250 pesos. After ma-check yung card information, tap lang natin yung next. Then, need naman natin i-provide yung ating delivery information. Sa recipient's name, ilalagay po natin dito yung name na makaka-receive ng card at contact number. I-fill out din natin yung delivery address. I-type lang natin yung province, yung ating city or municipality, barangay, zip code, and house and street address. Sa portion ng landmark, pwede namang hindi na ito lagyan since optional lang naman ito. Double check lang natin yung details na na-input natin. Kung tama naman lahat ng details, tap lang natin yung next. I-review lang po natin yung details na na-input natin. Kung may mali tayong na-input sa address, tap lang natin yung edit details. Naka-indicate din po dito yung card fee breakdown. 185 pesos ang payment for GCash card, 65 pesos naman para sa delivery fee. Kaya ang total na babayaran natin ay 250 pesos. Please ensure na tama yung delivery details na nilagay natin kasi once na na-submit na natin yung form at na-process na yung payment, hindi na po natin makakancel yung order natin na GCash card. Next, need lang natin i-check yung box indicating na nag-a-agree tayo sa GCash app terms and card protect terms. Then, tap lang natin yung confirm. Next, kailangan na nating bayaran yung ating GCash card. So, dapat po yung ating GCash wallet ay may laman na at least 250 pesos. Tap lang natin yung pay 250. After matap yung payment, mag-a-appear po itong order successful. Your card will be delivered soon. Naka-indicate dito yung expecting delivery time. Sa NCR, 4 to 5 business days. Sa Luzon ay 6 to 8 business days. At sa Visayas and Mindanao ay 8 to 10 business days. Ganun lang po kadaling mag-order ng GCash Visa Card. Once dumating na yung order ko na GCash Visa Card, magbibigay po ako ng update kung gaano ito katagal dumating at kung ilang years ang expiration nito. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.